We have this report from our friends at Ang Pahayagan. Ayan, from Kuya Mitch and Kuya June. Ang Pahayagan. Sa Subic Bay Freeport, ibinida ng Department of Trade and Industry or DTI, Zambales, ang mga pangunahing nagawa nito para sa unang quarter ng 2026. Kasabay ang pagbubukas ng Zambales Summer Fair nitong Lunes, Mayo 4, kahapon lang, no? Sa Harbor Point, Ayala Malls, pinagsama-sama ang naturang aktibidades or ng naturang aktibidad ang mga opisyal ng pamahalaan, pribadong sektor at iba pang stakeholders upang isulong ang mga lokal na negosyo at palakasin ang ekonomiya ng Zambales at lungsod ng Olongapo. Sa presentasyon ng DTI Zambales, iniulat ang kanilang mga nagawa sa larangan ng consumer protection, fair trade enforcement, enterprise development at digital innovation. Ayon sa ahensya, nananatiling matatag ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa lalawigan sa kabila ng mga kaganapan sa gitnang silangan. Sa isinagawang monitoring nila sa 65 na grocery at supermarket na sumasaklaw sa 234 na produkto, walang naitalang malaking pagtataas ng presyo at lahat ay sumusunod sa suggested retail price or SRP. Sa bilang na ito, 53 produkto ang mas mababa pa sa SRP. O, di ba? Mas mababa pa nga. Habang 181 ang nasa itinakdang presyo. Yung nasa sakto lang, no? Sakto lang. Okay? Natiyak din ang sapat na supply ng mga bilihin na tumatagal mula 3 hanggang 8 linggo. At walang naitalang hoarding o panic buying sa kabila ng pagtataas ng presyo ng langis. Minomonitor talaga yan. Bawal kasi yan, no? Okay? Sa pagpapatupad ng Fair Trade Law, 73 establishmento ang sinuri ng DTI kung saan isa lamang ang lumabag at agad na pinatawan ng Notice of Violation. Samantala, 84 na Service and Repair Enterprises or SREs ang na-accredit upang matiyak ang kalidad ng serbisyo habang 138 sales promotion permits naman ang prinoseso at minomonitor upang maiwasan ang mapanling lang na promosyon. Okay? Nagsagawa rin ang ahensya ng 82 consumer awareness activities kabilang ang mga seminar sa karapatan ng mamimili, pagpapatupad ng Project Yakap, katuwang ang Department of Education at mga capacity building program. Pinalakas din ang mga programang pangkalikasan sa pamamagitan ng Cash Cycled Project na nagtataguyod ng tamang pamamahala ng basura at recycling sa mga paaralan sa 4 na distrito sa Zambales. Sa larangan naman ng digital transformation, inilungsad ang Digital Cares module na naglalayong turuan ng publiko, lalo na ang kabataan, hinggil sa responsableng pagkonsumo at kaligtasan sa online na transaksyon. Kasabay nito ang programang Trade Talks na ipinalalabas sa radyo at digital platforms. Ilan sa mga inisyatiba ng DTI ang pagpapalawak ng serbisyo sa Lab for All event. Sa Subic Bay Exhibition and Convention Center, ang paglulunsad ng upgraded shared service facility sa Polytechnic College of Botolan at ang Project Metro na magpapahusay sa monitoring at enforcement gamit ang digital system. Ayon kay DTI Zambales Provincial Director Enrique Tacbad, patunay ang mga programang ito sa patuloy na pagsisikap ng ahensya na mapalakas ang MSMEs, naprotektahan ng mga mamimili at maisulong ang inklusibo at napapanatiling pag-unlad ng ekonomiya sa lalawigan. Samantala, pinangunahan ni Subic Bay Metropolitan Authority Deputy Administrator for Business Group Attorney John Aquino, DTI Zambales Provincial Head Enrique Tacbad, SBMA Ecology Center OIC Rosel Abuyo, Olongapo City Tourism Head Fifi Ligaspi, at iPilipino CEO Founder Monet Faltiguera Cruz ang ribbon cutting ceremony bilang simbolo ng mas pinaigting na pagtutulungan para sa pagsuporta sa lokal na negosyo. Okay? So that's the latest. We have this report from Ang Pahayagan. And yung mga mahilig tumakbo, botak na. Oy, malapit na ha. Miranda Run Events and Asian Vision Fast and Reliable Internet presents Ultra Fiber Half Marathon 2026. Gaganapin sa May 17. Kaya lang yung
Yung registration natapos na pala kanina, no? May 5 yung naging last day ng registration. Oo. Ayan, okay. So Asian Vision Half Marathon registration closed May 5 kanina. Run for a cause. Run for the AITA community dahil yung registration fee na babayaran nyo rito mapupunta for the benefit of the AITA community in the Subic Bay Freeport. Okay? The on-site registration was held at Ayala Malls Harbor Point and at Asian Vision Olongapo office in Afable Street, East Bahak-Bahak. Okay. So, ayan. But anyways, the half marathon will be happening May 17, 2026 at the Harbor Point Ayala Mall. Okay? Ang call time, ano ba ang oras ang call time, ang gun time nito? Kasi half marathon to eh. So, pag half marathon, merong 21K, merong 10K, 5K, and may 3K rin ba? Meron din yata, ano? Tingnan nga natin. Tapos may ano pa? May libreng arroz caldo. May arroz caldo. Something hot sa finish line is gonna be waiting for you. Okay? So again, see you guys. Yung mga mahilig tumakbo, May 17, 2026 at the Ayala Mall Harbor Point. Assembly time will be at 3:30 a.m. Assembly pa lang yun, ha? Yung 3:30. So, tatakbo yan yung 21K, wala pang nakalagay na gun time. As soon as we have it, I'm gonna let you guys know, ha? Okay? Ultra Fiber Half Marathon 2026, May 17.